Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Masayang araw! Ako po si Pastor Sammy Santos at ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Salamat po!
Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. That's right. Triumph, ikaw ang maghari, Jesus. Yan. Good morning sa inyong lahat. At magandang gabi, Los Angeles. Ito ang average araw po ng Wednesday at Thursday naman sa inyo dyan. April 22 at 23rd naman dyan sa inyo, which means isang linggo na lang tapos ng Abril. At papasok na naman tayo sa 5 de Mayo. Ayan, or the May. Almost half of the year na, no? Bilis ng panahon. Ma'am Chi, bati na. Okay. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Medyo pagod-pagod. Alaga ng mga apo. Ano kami, apolistic. Ayan. Holistic ngayon. Malalaki na sila pero walang ginawa kundi mag-utos. Sarap, parang nasa restaurant. Parang nasa restaurant eh. Kung humingi ng pagkain eh. Ma'am Shi, I want this. Ma'am Shi, I want this. Okay. Ganun lang. talaga. Ganun lang. Ah, Wala. si nanay nung nanay. Aha. Ganun lang. Oo. Okay. I want corn dog. I want popcorn. Ano ba yun? Kung ano pang I want. Sika Ambo, magkakaroon na rin ng ganun. Ay, Ay. ano. Load willing po, Kuya Ramon. Oo. Umatakbo. Bati ka Opo. muna. Okay. Yo! Yes, yo! Maganda si Ma'am C. Siyempre, pogi kami ni Kuya Ramon. Pero Yo! mauna sa amin si Pastor Kiko. Tapos Yeah. ko muna. Ah. Huwag mo kakalimutan Muna, yung siya muna ang priority natin. Yes, oo. Yan. Pastor Kiko, good morning. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Stay tuned po tayo hanggang sa pag-speak ni Kaambo on the Yan. house. Break Siya ang it guest down. natin ngayon. Oo, Ano? si Kaambo. Yes. Kilala natin Opo. mamaya. Mamaya, speaker natin yun. Alam mo naman, kada Wednesday, walang paltos yun eh. Kaya Amen. umulan, bumagyo, kahit walang internet. Oo Ayan. nga, okay na ba internet nyo? Ay, Ma'am C, okay na po. Salamat po sa Ay, Diyos. good. Kanina pong alas Praise 3 ng madaling araw. Oo. Opo. Na-resolve na Opo. rin, ha? Ah, Na-resolve na po. ba? Yan ang sinasabi ko, yung Converge, may problema yan. Oo nga po. Palitan natin yung ano mo ng balik natin sa ano. Ano ba pagkatapos? Kika. Ano ba pinakamalapit dyan sa inyo? Na Ano lang po rito PLDT lang po talaga. Tsaka ito nga yung Converge. Oh, PLDT, hindi naman maganda ang PLDT yata eh. PLDT. Oo nga po, kaya Maganda. nagpalit kami. Hindi. Pero stable siya kasi yung mga equipment niya funded yun eh. Ano talagang meron siyang pondo. Hindi natin alam yung Converge. Converge kasi wala ano na, naman tayo doon. kabubukas lang yung mga Hindi, matagal na yan. hindi ko baga yung press pa lang siya, yung mga equipment niya hindi pa ganun ka hindi pa ganun high tech. Kahit Hindi katulad ng mga Bayantel. Smart okay yan. Kasi alam namin yan dito yung mga technology ng mga communication ng Pilipinas. So nakikita namin yung rating ng mga provider ng internet na sino yung mas talagang may capability na high-tech sila. Opo. In Converge kasi medyo nasa bulumbundukin pa lang yung mga ano niya. Ganun po. Oo. Hindi naman. Hindi pa umaabot ng Manila. Pag Ayun. tumama doon sa provider sa user, kapos. Ayan. Kapos. Oo. Kaya kumbaga kasi yung radyo, pag nagbo-broadcast ka, kailangan antena mo mataas. Parang yung bato ng signal mo, yung airwave, malayo nararating. Pero kung maraming mga bundok yan, tumatama yung signal sa mga bundok tapos nagbabounce pabalik. Ayun, ganun pala yun. Nagbabounce? Nagba-bounce? Nagbabounce yun. Yung subukan mong sumigaw ka rito tapos sa mga distansya na. Pag may nakaharang sa gitna, na-block siya. Diba? Siyempre. Opo. Pero tumingin ka ng isang building na yung angle na kung saan ka nando doon na 45 degrees angle. Or yung tatamaan ka, parang bilyar, babandahin mo. Yung signal mo, itutok mo doon sa bundok na yun at
sukatin mo yung papunta sa iyo na ano na tatamaan ka. Pasok Opo. yun. Pasok. Maririnig ka. Pero pag nakaharang sa gitna, yun ang problema. Yan ang pareho ng mga ibang internet provider. Pero yan, huwag natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin yung nalalapit na kasal ni Yun. Ni Ami Bito. Ayan. Mamaya. Malapit na. No joke. Good morning, guys. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Okay, kasi masyadong seryoso. Maiksi lang ang buhay. Kinakailangan natin na easy life. Well, syempre, kasama natin si Lord sa araw-araw. Huwag natin kakalimutan magpasalamat sa Kanya. No matter what, problema, Amen. sa damakmak na problem, walang katapusan at palaki ng palaki pa. Thank you pa rin kay Lord. Okay. Sa listahan, hindi ko lang kung sino nauna sa kanila, ba't sila naman lagi? Ayan, si Elaine. At si Elaine. Ayan. Gracias. Now, Mauski. si Pauline Sabigtin. Rachel Joy Bonete. Ana Carmina. Claire Angela Gonzalez. Claire. Negra Pipita. Silip-silip lang, nasa work daw siya. Ang tisay na negra. Klang-klang. Ramacula. Plang, plang, plang. Ayun. Plang, plang, And plang. then si Pastora Plang, plang, plang. Cruces. Ay, sabi ni Mami, Iyo. Sir, bakit ba ganon? Sumigaw ako sa bundok. Sabi ko, maganda ako. Pero pagbalik sa akin, sino nga eh? Okay, Glenda May. Ang Glenda Mo. Siyempre si Cheka Bigting. The Big Team Kate Sisters. Kylie Kelvin. Iyon. A flight na daw nila sa Limes. Okay. Ay. And then, hello din kay Sister Amy. Ayan, hanapin Ayun kita, na! Kasal. Sinasabi ko na! Ayun na. You know. Dito sa puso ko. Si Salino Hamurabo. Ayan. Ayan. Gabi lang si Gray, siyempre. Nag-hele-hele kay Gabi. Kay Terence. Parents. Pero pag naglakad na yan, hindi na yan magpapabuhay. Hindi na niya. Ayaw Hindi niya na. nabubuhatin. Hahabulin naman niya ngayon. Yeah, hahabulin na lang ngayon. Okay. Alright, so... Ayun lang. Ayun. Okay, sandali. Yung mga churches. Oo, yung kay Pastor Steve. Ha? Oh, sinulat ko Kahapon. Dagdag sa ano natin yan. Okay, hello. Alam mo na kay Pastora Marivic Lejano Cruz. Ayan, namimiss na natin si Pastora Marivic. Minsan nagchat-chatting kaming dalawa. Sino? Nag-usap-usap kaming dalawa. Yung ating beauty Ayun. queen ng Kasi 2025. hindi ka nakakatulog eh. Yeah. Hindi pa rin magaling. Hindi pa. Okay, hello sa Morong First Church of the Nazarene. Hello, Morong Church. Christ the Living Stone Fellowship. World Carissa Church of the Nazarene. Sambahang Kristiyano sa Parada. Holy Light Church of the Nazarene. Arenda Church of the Nazarene. Community Faith Assembly of God. Ano ba yung pangalan ng church niyo, Pastor? Jesus is Lord. Jesus is Lord. Ayan, Jesus is Lord. Yan. Yo. Church. Covina Church. Cross Culture was Covina. Bethel Church, Orani. Actually, yung Cross Culture ay nasa Florida. Wow. Bethel, yeah. Gano'n naman, celebrate ulit, regalo ng kanilang anak. Bethel Church, Orani. Jesus, the Ultimate Savior City Mission. Love of Christ Christian Family Church. The Life Transformation Fellowship Christian Church. JCTLM Halang Naguba Church of Nazarene. Jesus Christ, the True Light Ministries, Philippine Pentecostal, Holiness Church in Batasan, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church in Quezon City and Cebu. And of course, our church, Light of the World Church of Nazarene.
Face to Face Church sa Pittsburgh, Jesus Reigns Global Ministry, The All Sufficient Lord, LA Philnas, and last but not the least na napasama sa atin ngayon ay Exodus Christian Fellowship. Yan. Ayan. Shoutout kay Mami Ploser. Sabi niya, Papsi, sana mapaligaya kita kahit konti ngayong umaga. Ay, hindi po. Lagi kayo nakakapagpaligaya sa akin. Ang makita lang po namin kayo at mabalitaan kayo ay malakas at masigla. Yan po ay Lalo na pag nakalipistik ng red. malaking kasayahan na po sa amin lahat yan. Correct. Ayaw! Ikaw. Kailangan laging happy. Are you happy? Are you happy? Yes. Mami Irene, ayan. Shout it out, Mami Hello kay Irene. Mami Irene. Wala pa si Mami Irene. Momo Chup Chup. Ayan, nanonood ng replay. Ay, nako. Praise the Lord. Lumalamig na naman ang panahon. Ano, lumalamig. Imbis na. Pero, pag nag-summer naman dito, parang gusto mong magbabad sa yelo. Sabi ni Pastora Flosser, I love my red lipstick. Yes! The lady in red lipstick. The lady in red. Lady in red. Ayun. Kasing pula ng sombrero ko yung lipstick ni Mami Flosser. Aba, bago na naman yata yung sombrero. Pastor, Lipstick yan. Yes po. Superman. Superman. Sammy. Oh, Sammy. Katas po yan ng blessing sa Q&A. Mahilig ka pala sa mga ganyan. Opo. May collection po ako ngayon. Marami na. Collector ng mga baseball cap. Yan pala mga gusto mo. Okay. Opo. Nako. Alam niyo na this. Alam na this. Yeah. Si Sister Amy, favorite niya din ang red lipstick. Ayo. Siyempre. Speaking of Ami Bito, malapit na po ang kanyang kasal. Pero hindi pa po pinapakilala sa atin yung kanyang Fiancé. Nakita ko na eh. Nasilip mo na ba? Nakasilip ko na. Guwaping. Kita mo naman Pero friend lang daw sila. Friend lang daw sila? Hindi ako naniniwala. Nakita ko na rin Blue Eyes. Ito yan. Wow. Blue Eyes. 7-footer. Uy, grabe. At saka, galing ang lupit. Talaga naman. Si Sister Amy, mga kasing taas ko yak, pero sexy yan sa personal. Oo. Alam mo si Senator, ano pangalan? Si Brenda, Miriam Defensor. Walang panama ang diba sexy yung ganda ng neck ang binti ni Senator diba? Miriam Defensor kay Ami Bito. Ganun ba? Yes, sexy. Sa gabi yan, parang pag nasinaga ng araw, lumiliwanag. Yun Oo, parang reflector. Parang reflector, Pag pinatay mo ilaw, umiilaw pa rin siya. Di nakakasilaw. Oo, nakikita mo sa dilim. Yan. Pwede mong gawin siyang flashlight sa dilim. Ganyan. Si Pastora Marivic, siya. Yung kanyang binti naman, labanos sa mustasa. Balot sa puti. Yun. Pero pag patay ng ilaw, patay din. Hindi siya umiilaw. Hindi kang gaya kay Ami Bito talagang nagniningning. para siyang alitap-tap. Ganon. Ayun Malapit na umuwi yan. Kuya Ramon, natin ka rin. Ay, oo. Kaya malapit na umuwi yan. humanda kayo. Kailan daw? Ini-meet ninyo yan. I think May 1. Kailangan ma-eyeball yan si Ami Bito. Yun nga Sabi ko, Taga pumunta lang sila Bulacan dito. ata yung niya. Quezon po, Quezon. Quezon? Ako, kailangan makapag-request ng lambanog. Yun Ayan, hello din kay Maria Stella Hamurabo. Hello. Hello, Ate MEJ. At kilala niyo ba itong Stella. si Joyce Garcia? Joyce. Hello, Joyce. Ayan. Welcome to iRadio. AKA Rejoice Orfilia. Ayun ba yun? Tingnan yung picture niya, Yun ba yun?
Richard, nag-change surname na ako, sabi niya. Nag-change surname na daw siya. Ay, hindi ko nakilala yan. Joyce Garcia. Joyce Garcia. Kumbira, no? Ayan, no? Sa ano yan? Sa Maganda. trabaho. Yung palang AKA niya. Si Joyce. Okay. Buti hindi inaaway ng asawa. Nagpalit na Kaya naman. dalawang kanyang ano, syempre. Nakita ko minsan sa Facebook. Parang ano to, AI? Sabi ko siya to. Mhm. Okay, ha ha ha. Okay. Hi. Ha ha. Nasa trabaho siya. Yan. Ayan. Tan, tan, tan. Kahapon nung matapos si Pastor Steve ay yung kanyang mga mensahe naalala ko pa rin nung siya ay yung napariwara nung araw. Pariwara po. Napakaganda ng kanyang mensahe kahapon. Kaya Powerful yung testimony niya. biro mo talagang nakipag-deal kay Lord. Makalabas lang ako rito, Lord. Magsisilbi ako sa iyo. Tinupad naman ang kanyang pangako. Ayan. Ikaw ba Kambo nung Opo. nangako ka maglilingkod sa Panginoon, paano mo na napanagumpayan o napagpatuloy yung Opo. pag-isilbi? Kasi ang daming, alam mo naman ang kaaway Correct, Kuya Ramon. Pipigilan ka niyan Opo, totoo po yun. Ang haba po ng proseso sa akin. Although nagsiserve na ako kay Lord, pero pag may pagkakataon, natutukso pa rin ako. Nasa shot pa rin, nagsusugal pa rin. Oo. Pero sinuko ko na yun, nung ako po yung pag-uwi ko ng Brunei, Oo. nawala na ako ng trabaho, zero balance kami ni Iska. Oo. Sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Let your will be done. Basta Lord, maglilingkod ako sa iyo. So, nung nagsiserve na ako kay Lord, Kuya Ramon, Oo. doon naman ako nagkasakit. Kaya nung nakasakay ako sa kotse, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng buhay, dugtungan mo pa para makapaglingkod pa ako sa iyo. Yun. 2016 po yun. Mahirap Hirap, Kuya Ramon. Magsubok talaga. Aha. Kahit yung magdadasal ka lang, ginugulo Totoo yung prayer mo. Ay, nandyan yung kalaban pa rin. Kahit sinong mananampalataya kapag nagdadasal, Opo. guguluhin ka. Dinidistract niya yung concentration mo sa panalangin. Pero Yes, sabi nga, pray without ceasing. Huwag titigil. Yes. Tuloy-tuloy. Tuloy mo lang. Kahit na dinidistract ka. Correct. Ganyan Correct. yan. Opo. Yung panggulo. Pangulo. Kung makikita mo lang hampasin mo ng dyaryo ng Tiny. Ngayon. Praise God. Oy, malapit na po pala ang birthday ni Pastora Alma de la Cruz, yung isang speaker po natin. Ay, naku. Tomorrow na po birthday niya dito, April 24. Puntahan natin. Punta natin Ayan. sa Antipolo. Meron silang shop, opo. Sa Antipolo, Meron nagtitinda ng mga pyesa ng motorsiklo. Yes, Yeah, sir. okay. So gawin natin sirain natin mga motor ng mga taga doon. Tapos pagawa natin sa kanya. Pastora Alma de la Cruz. Si Mami Ayan. Irene. Kailan ba yon? Hello! Sa Mami 24 po, bukas po, birthday niya. Bukas? Si Mami Irene. Nako, kinakailangan may regalo. Yung? Pasalan natin bukas. Opo. Dala natin ang pyesa ng motorsiklo. Yan ay regalo natin. Hello, Mami Irene. Mami Irene. Pastora Alma, Salamat. happy birthday po sa inyo. Okay. Hello Yung? rin kay Lynn Sales. Lane Ayan. Sales. On the road si ano pala. Gedli, silip-silip. Okay. Mahirap na silip ng silip, nakakakuliti yan. Yeah. Kaya kailangan minsan tatambay ka rin. Trabaho. Ayan, Lane Nag-uumpisa pa Sales, lang. andyan pa rin. Oo. Sino nga? Klang Ramacula. Yeah, lahat na sila yan. Nabanggit ko na sila lahat. Ayan, si Ate Klang lang, masipag yan. Oo. Klang. Si Ate Lynn Sales, masipag din po yan magtinda. Panay ang biyahe Sa- nila Sales, ni eh. Manong Biyahe Arthur sila sa ano. O, tarlak sila ngayon. Oh, you see, Tarlak taga po kami now. Ayan. mga Ilocano yung mga yan. Oo. Ano yung Anak ti Batak. anak ni Batak? Anak ti Batak. Kasi si Apo Marcos taga Batak La Union.
Si Pastor James, ano po yun? Talon, ano sa Ilocano Sa yung Baguio talon? yun. Bagyo yun. Oo. Sa Baguio pala. May Isang- sinabi siyang talon eh. Ipugaw. Ay, hindi. Gurot. Oo. Ay, yung sinasabi mong ano. Oo, yung lingwahe niya, Alam mo yung talon. sa Ilocano yung nahulog. Ayun, nahulog. Kalimutan ko na. Nahulog? Oo. Ano nga ba yun? Nahulog Parang letter T. Ewan, nakalimutan ko na. Natinag. Nati. Sa Kalasingan kasi nahulog daw siya. Nasa tapat pa ng bahay. Kalasinga. Ay, nako. Pambira, oo. Nasa tapat na ng bahay nahulog pa. Tawa siya ng tawa. Hindi natinag. Ano. Natinag eh. Ilocano nga yun eh. Hindi, meron siyang term Ewan ko, iba yung Ilocano nila eh. Oo. Ah, Yung Ilocano kasi matigas. matigas. Tigasin mo rin. Tingnig. Mami Irene, magandang umaga po sa inyo. Iyo? Miss ko na yan si Mami. Nagiging busy lang ako pero hindi ko kayo nalilimutan. Ay, okay lang yun. Natapwak. Iba naman yung tapwak. Oh, yun, tapwak. Ay, ibang ano yun eh. Ibang ring. Oh, yun mismo, tapwak. Natapwak is tumalon. Yun. Nahulog na tinag. Tapwak nga tawag sa kanya. Tapwak. Tumalon. Oo. Tumalon ka. Tumalon. Siguro tumalon siya. Ay, nako. Glenda May, good morning. Ate Glenda May. Ang Glenda mo. Sino ba yung isang Oy. May rin dito? Girly May. Girly May. Girly Yan. May, ang ganda mo rin. Iyo. Thank you kay Ate Glenda May. Pinadalan po ako, Ma'am, ng green tea. Oy. Sino nagbigay? Wow. At green tea. Sino nagpadala niyan? Si Ate Glenda May. Yeah. Ayan. Thank you, Ate Glenda. Iyo. Maganda yan. Tapos si Nanay Marichu, pinadalan po ako ng kalendaryo kasama yung picture ng family ko. Oh, yeah. Ganun Oh, din yung sabi ko, thank you mga kapatid sa inyong pagmamahal. Oh, di ba? Sana all. Sana oil. Maganda ron, Kuya Ramon. Papsi, sinamahan pa ni Nanay Marichu ng pampaputi ng muka. Yung white soap, white soap. Yung whitening Talaga soap. naman, ha? Anong Oo, tawag doon? sabi ko. Yung, Whitening soap ang nakita ko eh. Papaya. Hindi siya papaya, kulay puti eh. Kaya Talaga? sabi ko, maganda. 3 araw gabi ko na. Ay, no. Station 90 na tayo. Yo! Yeah. Yan, tambay-tambay daw si Joy Garcia. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami Boy Live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A, and Bataan, Philippines. Yo! Ayan. Ano sinasabi tong Ana Bito? Sino naman to? Baka ano. Nagpapalit na ng mga pangalan ng mga ano rito. Mahirap yun parati. Sabi ni Joyce, padalhan kita ng picture ko, Pachi, para matuwa ka. Hello kay kumari kong Jen Nunez. Ayan. Ayun. Sabi, kanina, pahay-hay ka pa. Tapos nalaman mo si Rejoice, binaser mo. Hindi. Iba kasi Garcia eh. Pagka okay lang yun. Ganon, Oo. Kala mo kung sino, magpapakyut ka sana. Siyempre. Jean Garcia eh. Garcia. Oo. Matanda na rin si Jean Garcia. Dati nakatira sa ano yan eh. Saan? Dito Kapitbahay mo naman. Hindi, na-meet Saan? ko yan kasi yung na-meet mo. yung aming hairdresser nung araw. Wow, Pinunta hairdresser. namin yan dito sa may Saan dun? Commonwealth. Sa Commonwealth. Oo. Yan. Naka-apartment lang siya nung araw dyan. Yan. Ana Bito, anak niya daw. Ayun. Ana. Yan yung nurse ata. Baka. Yan yung naghahatid sa kanya
Mhm. sa hospital, pagka Pag nagpupunta nagpupunta siya sa mga... church. Ganun Hindi, ata. sa church. Sa center. Sinusundo Center. siya sa center. Oo. Okay, hello kay Jeremiah. Happy Earth Day sa ikaw lahat. Ayun! Ayan na si Nagkabisado Brother niya Jeremiah. pati birthday ng mundo eh. Oo. Lahat eh. Oo. Pati birthday ni George Washington, alam niya. Lahat eh. Oo, oo. wala yan sa lolo ko, ang galing niya. Oo. Happy Earth Day. Sabi niya, Happy Earth Day. Birthday ni Trump, alam din niya. Alam niya rin. Oh, kabisado. Matalino siya eh, no? Matalino. Oo. Ganyan Siya. mga gifted sila. Yan. Gifted, oh. Yan. Kaya pagka alam niya mga birthday ng mga rito. Mga, Oo, mga alam tao niya eh. dito tsaka anniversary, kabisado. At saka niya. alam niya kung anong araw yung kapanganakan mo. Yung, Yun. let's say kung anong day yun. Parang gano'n. Ah, galing ano? Pinanganak ka ng Martes. Oo. Oo. Halimbawa, pinanganak ng Pebrero. Oo, alam niya yun na kung anong araw ka. February 14. Yan. Okay, hello kay... Sino pa to? Nanay Marichu. Yan. Nanay Marichu, ayan. Nanay Marichu. Gamos. Yan. Yes. Kumusta na kaya taga mga yung mga Langit Street Si Nanay Luz daw, minsan bumabalik-balik pa rin yung nararamdaman niya, pero okay naman daw siya. Yung- Sabi ni Lynn Sales. Sino ba ito itong Joyce Garcia na ito? Kilalanin mo, nandyan siya. Ibablock ko ito. Ibablock ko ito. Oo. Pumasok siya dyan. Mamaya yan, ibablock ko yan. Pagka para hindi na makapasok dito. Baka Pangalan ng artista yan, oh. Joyce Garcia. manggugulo yan. Parang ang dating mga mga sexy star. Alam mo yung mga ganun pangalan di ko type. Ang mga gusto kong pangalan yung mga panahon ng mga Sampaguita picture, yung mga ganyan. Katulad Anita ni- Linda. Paraluman. Gloria Romero. Yung Ayan, mga paraluman. Si Oh, Itang Nida Dichel. Blanca. Ligaya. Itang Dichel. Mga ganun ba? Naabutan niyo ba, ma'am, si Eva Linda? Oo. Eva Linda. Ayan. Napapanood Taga sa ko na. taga Balanga dito, taga sa amin yun Balanga. Alam niyo yung istorya pala noon, di yumaman siya di ba? Gumanda yung buhay niya. Pagkatapos mayroon siyang katulong. Kaya lang si Eva Linda, napanood ko sa istorya niya nalulong sa droga. Bandang huli, siya yung namasukan na amo doon sa dati niyang katulong. Oh, Oo, nagkabaligtad ang sitwasyon. talaga? Oo, ganun istorya niya. Nagkapalit. Yumaman yung Oo, yumaman yung katulong niya, yung dating namamasukan sa kanya. Sila yung dating siyang amo, siya nang ngayon ang naging katulong. naging kasambahay siya nang ngayon. Doon, ng dating kasambahay niya. Yan. Yan ang parang prodigal son, dating prinsipe ng Papulubi. bahay. Oh, tapos kinuha na niya yung lahat ng gusto niya. Doon sa ama niya. Yes po. Nung nagtampisaw sa kaligayahan, naubos. Kaligayahan. Naubos yung kanyang pera. Tapos Kawawa siya. kumakain na buti pa daw yung baboy, may pagkain eh. Oo, yun ang kinakain niya. Yung mga prutas ng baboy. Tapos naisip niya, buti pa doon sa tatay ko. Maganda ang buhay ko doon. Di nagbalik siya. Yun ang consequence ng ginawa niya. Yes, amen. Yan. Same story itong kay, ano pangalan nun? Eva Linda. Eva Linda. Narinig ko na yan eh. Anong year ba yon si Evalinda? Kay Vilma Santos siya, kasama niya sa kalaban niya sa Darna and the Planet Yan yung nag-guest sa Itbulaga na magaling kumanta. Ha? May talent siya. Magaling Kaya may edad na kumanta. siya ngayon. May edad na. Oo. Yan. Magandang manood kay Julius Babaw kasi yung mga Ay! artistang mga datihan. Yun ang Datihan. interview niya. Yun kaya gustong-gusto ko yun. Ako rin po. Hindi lang artista. Updated ako doon. Oo. Oh, Maganda. actually, siya nag-expose doon sa Yun doon. Diskaya. Oo. Diskaya. Mali. Nagpa-interview Oo. Ay, di na-expose. Napahamak pa tuloy. Hindi intentional yun, no? Hindi. Hindi. Oo. Pero mo, Million yata ang viewers nun. ang nakadiscover yung mga kritiko. Akala niya, sisikat sila na-expose. Opo. Malaking pagkakamali. Ano?
Nawala tuloy yung kanyang Rolls Nasilip Royce. tuloy, oh. Kaya nga, Lusot na sana eh. lusot na eh. Oo, Sayang. Hindi okay. yan. Hindi na sila makakalusot. Oh. Okay, hello din kay Maridet Gamos. Ayan. Hello, Ate Mardet. Nakakulong ba sila ngayon? Nakakulong na po. Ikaw nagsasabing nakakulong sila sa Cebu. Nakakulong na sila mag-asawa. Ganun. Kawawa rin yung mga anak, ano? Sometimes, Ay, ano, po. Yun po ang wala nagsasuffer rin, yung mga bata. walang kasalanan. Pero, Nadamay. oo. Pati yung mga property assets nila, frozen Pero I na guess rin. may mga Frozen. properties yan na hindi nakita ng government. Siyempre. Oo. Oo, lalo't pagka hindi pa inuungkat yung kaso. Di ba mga special, may mga special. Marurunong na yung mga ibang mga politiko bago maimbestigahan sila. Itinatago na kaagad yung kanilang mga properties, yung mga assets nila, yung mga SALN nila, yun kung ano lang yung legit na ilalabas nila, yun na expose nila. Pero yung mga meron silang eroplano, may ganitong kotse, may helicopter, tatago yun. Kaya pagka nagkaroon ng nagkabistuhan na, sige, kalkalin nyo. Nakapangalan na sa iba yun. Ganun ang ginagawa nila. Tawagin na natin yung ating guest. May guest tayo ngayon. Ayan na. Alam mo ito, isang batikang, dati rin siyang, i-introduce mo nga. Maghusay magluto ng pulutan to ng araw. Yung mga litsyong kawali, mga butsyon, Yung mga chicharong bulaklak. yung die hard na mga chicharong bulaklak at crispy patang yan. Ayan. Galing ng ito ng Brunei. Oo. Galing siya. Umuwi lang para mag-speak ngayon. Oo. Nadali ka, no? Tawa-tawa Sige, ka. tawagin na natin siya. Pakilala mo na. Yes. Okay. iRadio family and iRadionatics. DJ. Ito po ang inyong DJ DJ. Ambo Sammy DJ Santos. Ambo. 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 Nananet. Okay. Take it down. Take it away. Nananet. Take it away. Take it away. Nananet. Nanananan. April Boy ka Alam daw. nyo, Si April Boy ng Bataan. alam nyo ba nung nag-Brunei po ako, Ma'am si Papsi, dahil gusto kong mag-sideline, nagmasahista ako doon. Aba. Uy, galing yun. Masay. Pero for boys lang. Ganun. For boys. Oo. Opo. Oo. Oo. Pumupunta ako sa mga barracks nila. Kaya yun, Oo. marami akong mga sideline nung araw sa Brunei. Magkano Kaya, naman ang tanggap mo pag nagmamasahe ka? $5 for 30 minutes. Brunei dollars yun. Brunei Opo. dollars. Magkano palitan ng $5? Noon pa lang, nasa ano lang, Malaki mura na lang yun. Kuya Ramon eh. Oo. Sa panahon po noon, malaki na. Malaki na yun. Nasa 30 lang yata, 30 plus. Mga ganun. 30 pesos? Ganon? Oo, umaro lang po yung Brunei dollars, Malaki yung na ringgit. Oh. Pero noong panahon po na yun, okay na yun, malaki Okay na yun. na yun. Ayan. Yan. So praise the Lord. Yung palang sideline mo na. Nakakailang ulo ka nun. Nakakalima ako, 7. Wow. Talagang ako yung pawis na pawis noon eh. Nag-aral ako ng medyo masahista nung araw Oo. dito sa amin. Kasi yung kapatid kong babae, nagre-reflexology pa siya doon. Tinuturoan niya ako yung pagpipindot ng mga daliri, mga kamay, ulo, talampakan, yan. Kaya ginawa kong sideline yon bukod sa pagmamagic sa Brunei. Oo, Para-paraan nagmamagic. talaga. Magic ka. Para-paraan lang. Para mabuhay. Makasurvive, ano? Ganun talaga. Kung may macho dancer lang doon, papasok na ako. Joke lang. Joke lang. Patawa lang yun. Oh. And everyday yun? Ganun ang ano? Pag uwi ko po, galing ng trabaho, alas 6 ng hapon, umuwi na ako. Ngayon, yung mga tropa ko, mga malalaki katawan, puro mga chef. Oo. Sami, punta ka dito sa kwarto ko. Aba. Masahin mo ako, ganyan. Aba. Sige po. Sige po. Baguhan lang ako noon eh. Oo. Minamasahe ko yun. Oo. Basta kumita lang ng pera at pangpadala sa dagdag kay Macy's nung araw. Everyday yun, ganun. Meron kang kliyente. Yes, oo. Dumadayo pa nga ako. Mga architect pa yung pinupuntahan ko sa Brunei. Mga kakilala ko sa mga customer ko na Oo. mga professional. Ako nagsaserve sa kanila. Aba. Nag-o-offer ako, sir, baka gusto nyo magpamasahe.
available po ako. Ay sige Sammy, puntahan mo ako dito, ganyan. Maliit lang ang Brunei eh. Oo. Pinupuntahan ko yun. Ganun katindi yung pagsisipag ni Kaambo nung araw. Talaga yung naman. Hirap kumita ng Oo. pera talaga, no? Oo. hirap. Pag dumadaan ako sa McDo, Kuya Ramon, inaamoy ko lang yon. Ah, Tapos may dala akong kanin. Sabay subo. Sabay subo lang eh. Pero ang buhay ng OFW, Kuya Ramon, ang hirap. 1995 to 1997. Ah. Oo. Oo. Batang-bata ako noon, 25, 27. Nako. Do- Mga... Doon ko namit si Mami Irene. Oo. Yung Yung, ganda ni Mami Irene noon. katindihan ng kasibulan ng ano, kakisigan nung araw, ano? Bisigan, no? Oo. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag may mga tagahanga, pumila kayo. Joke lang, joke lang. Joke lang po yun. Okay, baka mapunta na sa Okay. kayabangan Sige. mo. Okay, batiin muna natin si Pastora Ellen. Nandiyan Ayan. si Pastora Ellen. Pastora Elensky. Hello, Pastor Ellen! Ayan, magaling kumanta yan sa video okay. Ah. Ayaw, madalas. Okay na. Minsan masampulan natin dito yan sa ating program. Eh, no? Pasampul tayo dyan. Pag-usapan natin itong magandang topic mo ngayon. From the book of Matthew 9, verse 36. 9:36. Ayan. 9:36, Kuya Ramon. Ito yung lasting love extends grace. Grace. Parang yung long and lasting love, ano? A long lasting. Parang ganun ang tunog nitong... Binasa ko yung Matthew 9:36 eh. Yes po, po. Yung ship, tungkol dun sa ship. Mga tupang ligaw. Kaya yan ang pinag-uusapan natin kanina, yung about yung prodigal son. Kahit na tayo ay nakalimot, hinahanap pa rin tayo ng Panginoon na magbalik loob tayo sa Kanya. Alright, nasa iyo. Yan. Nasa iyo na. Okay, take kaya it lang. away. Okay, hello Oh, din muna sa aking sister, si Lee Ruiz. Ayan, nanonood siya. Si Natalie. From Bulacan. Bueno. Ayan. Ayan, take it away. Take it away. Ayaw pumasok ng aking... Ito na naman. Ito na naman si Kaambo. Ayaw pumasok ng aking... Yan. Sige. ayaw talaga. Ulitin ko po. Ka- Okay. Baka naparami yung pindot mo. Paulit-ulit pagka ganun bigyan mo ng time yung computer na naglo-load siya. Okay. Bago yung kanilang yung tawag doon, paper background, ang tawag doon sa kanilang bahay. Ay, opo. Yan po yung pinagtsagaan ni Iska. Ang galing Opo. Tangkad naman kasi si Iska, Yung wallpaper. Oo. Yung wallpaper po namin, pinagtsagaan po ni Iska. Siguro mga start ko po. Sandali lang po. Ay, ito na pala. Ayan Ayan na. na. Sige. Okay. Ayan. Ayun. Kinantahan ko lang pala yan Opo, Ma'am C. Praise the Lord. No? Ang galing ng kanta mo. Joke lang. Restore. Tama-tama po yan, Ma'am C. Kasi iyan yung kakantahin mo mamaya. Ay, gano'n? Kasi meron ako. Talaga Yes po, ipapakanta mo opo. sa akin. Pasok sa Oo, mga may- pala. Sasabayan mo ako, pero iniba ko yung ibang letra tungkol kay Oh, Jesus. Opo. From love song to spiritual song. Ayun. Bagong Alright, version yun. so, Version. Oo. Yes po, bagong version. So, ang title natin, Kuya Ramon, mga kapatid, Ma'am C, Lasting Love Extends Grace. Ang pag-ibig na nagtatagal ay nagbibigay ng biyaya. Ang ating pong teksto ay mula po sa aklat ng Matthew 9:36. Mga kapatid, bago po ang lahat, isang mapagpalang tanghali na po sa atin. Lahat po ng mga tagapakinig ngayon ay iniimbitahan po namin kayo, inaanyayahan po namin kayo ni Ma'am C, ni Pop C na makinig. Kahit pwede kayong magsaing, magluto, pero lakasan nyo na lang yung audio. Yes. Okay, so purihin natin ang Panginoon. Tayo po yung sandaling yumuko at humingi po tayo ng gabay sa Holy Spirit. Dakilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat, Lord, sa araw pong muli na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa kalakasang taglay po namin. Salamat sa panibagong umaga na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na punong-puno ng pagmamahal mo at biyaya at habag mo sa amin. Salamat, Lord, nakakapagpatuloy po kami sa kabila po ng aming mga
nadaraan ng mga sitwasyong hindi magaganda. Pero Lord, salamat dahil patuloy kaming pinapaalalahanan ng Holy Spirit na ang biyaya mo ay nandyan lang, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, at ilid po kami ng Holy Spirit sa aming pong pag-aaral ngayon. Ako po bilang lingkod mo na magpapahig ng salita mo, itago mo lang ako, Lord, sa iyong likuran. Sa iyo po namin binabalik ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, praise God mga kapatid. So, yan po yung ating title. I-take note nyo po yung title natin tsaka yung study verse. Now, nais kong ibahagi sa inyo ang isang spiritual insight na ito tungkol po sa lasting love extends grace. Kapag ang pag-ibig po ay matibay at hindi madaling sumuko, ito po yung nagdudulot ng kabutihan, ng pagpapala at kagandahang loob sa buhay ng iba. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay tumatagal sa kabila ng pagsubok at ito'y nagiging daan ng pagpapala at biyaya, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Amen? Slide 2 tayo mga kapatid. Anong nakalagay dyan? Ang pag-ibig na nagtatagal ay nagbibigay ng biyaya. Na ang kahulugan nito, ang tunay at matibay na pag-ibig, Ma'am si Papsi, hindi lang siya nakatuon sa damdamin, kundi handang umunawa, handang magpatawad at magbigay ng kabutihan kahit sa panahon ng pagkukulang o pagkakamali. Ang pag-ibig, ayan, next slide, ang pag-ibig na nagtatagal ay may kasamang malasakit, may pagtitiis, at pagbibigay ng biyaya sa iba. Kaya kung anong nasa puso natin, mga kapatid, excuse me, ay kadalasang tinutukoy nito kung ano ang nararamdaman natin kapag tumitingin tayo sa mga tao. When we deal with people around us, mga kapatid, English yon. When we deal with people around us, yung pagka pinagmamasta natin, halimbawa, yung crowd, maraming tao, nasa iyo, kasama mo. Ang tanong ko, Ma'am si Papsi, mga kapatid, mayroon bang madaling mairita sa atin? O madaling mainip? Or mainis? Or are we dealing with the same way Jesus deals with us? Tinatrato ba natin sila na parehong paraan kung paano tayo tinatrato ni Jesus? Ngayon, ito po ang sabi sa Bible about our Lord in dealing with people with His lasting love. Alright, Ma'am C, ito po ang iyo pong babasahin. Ma'am C, makisuyo po. NIV and MBB. Sige po, Ma'am C. Okay. Matthew 9:36. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Amen. At sa Tagalog naman, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Iyon, Ma'am C, pwede ba nating palakpakan ang mga talatang ito na binasa po ng ating Ma'am C? Sa Diyos po ang papuri, mga kapatid. Itong senaryo na ito, Ma'am C, ito yung pumunta si Jesus sa maraming tao noon na nakita niya, talagang litong-lito, para nga daw walang pastol. Nahabag siya dito eh. No? Nahabag ang Panginoon sa dami ng tao at hindi alam kung ano ang mga gagawin nila. Nalulupay-pay para silang mga tupang walang pastol. Now, ang tanong natin, ano ang lasting love? Amen? Anong lasting love? Iyan po yung pag-aaralan natin. Samahan po tayo ng Panginoon, ng Holy Spirit, upang baybayin natin itong ating pag-aaralan tungkol sa lasting love. Pero meron nga po akong narinig dyan, nung high school ko pa po narinig to, Ma'am C, alam ko, familiar din kayo dito, ito ang kantang A Long and Lasting Love. Mm-hmm. Ma'am C, ito ilalagay ko po sa screen natin. Ayan. Sige po, Ma'am C, kakantahin natin dalawa. Sige. Sabay tayo, ayan. Ano ang nakalagay dyan? Sige. A long and lasting love. Ayan, ulitin natin, Ma'am C. A long and lasting love is what I always dream of. And when I look into your eyes, Lord, I knew I'd really in love. A long and lasting
love. love. Chorus, Ma'am C. Chorus nyo. I I never thought that I would meet someone so beautiful. I never thought I'd see a love like like you, you, Jesus. Jesus. And every And every day day you show us that your love is very beautiful. And yes, I'll seal it with a with a kiss. kiss. Oh, Patapos na yeah. yan. Yes, Yes, Lord, Lord. your long Long and and lasting, lasting love. Patapos na yan, Ma'am long C. and Long and lasting lasting love, love. your long and Your long and lasting lasting love. Amen. love. O, kita nyo, alam Yeah. nyo. Praise God. Alam nyo po ba, sabi sa Tagalog niyan, Ma'am C, Papsi, mga kapatid, isang pag-ibig na pangmatagalan at di nagbabago. Iyon ang matagal ko nang pinapangarap. At nang tumingin ako sa iyong mga mata, Panginoon, alam kong tunay kong nakita ang pag-ibig. Isang pag-ibig na pangmatagalan at di nagbabago. Hindi ko inakalang makakatagpo ako ng isang napakaganda. Hindi ko inaakalang makikita ko ang pag-ibig na tulad mo, Jesus. At araw-araw ay ipapakita mo sa amin na ang iyong pag-ibig ay napakaganda at tatatakan ko ito ng isang halik. Oo, Panginoon, ang iyong pag-ibig na pangmatagalan ito at di nagbabago. Ang iyong pag-ibig na pangmatagalan. Your long and lasting love. Amen! Amen. Amen! Alright, slide 6 na po tayo. Madali lang po tayo mga kapatid. Mga 2.5 hours po tayo dito. Joke lang. Joke lang. Ayan, ang lasting love mga kapatid, ano ang lasting love? Ang pangmatagalang pag-ibig, isang uri ng pagmamahal ito na hindi madaling nawawala. Kahit may pagsubok, no? Kahit marami kang problema, nandoon pa rin yung pagmamahal mo sa iyong kapwa, sa iyong mga hinihirang, no? O di kaya sa pagbabago mo sa buhay. Ito po'y tapat at matatag. Hindi lang ito nakabase sa emosyon, mga kapatid. Amen? At ito po'y pinipili araw-araw kahit mahirap. May kasamang pagtitiis, may kasamang pagpapatawad at pag-unawa. Iyan yung long and lasting love. Hindi lang sa saya, kundi nananatili kahit sa hirap. Ano ang lasting love, Ma'am C? Pwede bang pakibasa nyo? Next slide natin. Ayan, praise the Lord. Ay, slide ko lang. Ayan, ano po nakalagay, Ma'am C? Pakibasa nyo po. Ito'y hindi nakabase sa perfection, kundi sa grace. Hindi tumatagal ng relasyon dahil walang pagkakamali. Tumatagal ito dahil may pagpapatawad at compassion. Amen. Praise the Lord. Tumatagal ito dahil may forgiveness at compassion. Kaya nga sa gospel, excuse me po, kaibigan, pagkukuha po kayo, Ma'am C, lalo, ito, i-segue ko lang ito. Kasi si Iska, nagalit ako ng isang araw. Kasi po, pinagbayad ko po ng bills, baya lang, resibo. Kaya dapat kukuha kayo ng resibo, sabi ko sa asawa ko. Ayan. Madalas yung mapanood yun. Resibo. Ayan, napunta tuloy sa resibo. Okay. Ito yung sinasabi. Ano ang lasting love? Binasa dito sa dulo, tumatagal po ito ng may pagpapatawad at compassion. Kaya nga doon sa binasa natin, in Matthew 9:36, nakita natin kung paano tiningnan ni Jesus yung mga tao. Hindi siya nagalit, hindi siya nairita. Kasi maraming Kristiyano, minsan, pagka nakakaharap na maraming tao sa church, parang irritable ba, di ba? Parang naiirita. Kaya dapat ang pagtingin natin sa kapwa natin, laging may pagmamahal, laging may habag. Ganun rin kasi tayo tinitingnan ng Diyos with compassion, not condemnation. Kaya ang tunay na pag-ibig, ayon po sa first epistle to the 1 Corinthians 13 verse 7. Next slide po tayo. Ito, Ma'am C, pakibasa niyo po. Corinthians 13:7. Okay, patiently accepts all things. Yes. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Sa Tagalog po. Ang pag-ibig ay matiisin, Yun. mapagtiwala, puno Oo. ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Hanggang wakas. Amen. Ganun ang pag-ibig na gusto ng Diyos na gawin natin. Matiisin,
mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Kaya nga may salitang estigo, mga kapatid, S-T-E-G-O. Ito po yung nangangahulugan na nagko-cover or nagpo-protect para siyang bubong na sumasalo sa ulan. Na ang ibig sabihin, ang biblical love ay marunong magtakip ng pagkukulang. Hindi ito nagbo-broadcast ng mali, no? At hindi binibilang ang bawat pagkakamali. Walang relationship na magsusurvive kung walang grace. Kaya lahat tayo, tandaan nyo, nagkakamali tayo. Anong sabi sa Epistles to the Romans chapter 3 verse 10? Ang sabi po dyan, ako lang pong babasa, sabi po dyan, there is no one righteous, not even one. Wala ngang nakarating sa pamantayan ng Diyos, kaya lahat tayo narunumihan, lahat tayo nagkakamali. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako nagkasala sa araw na ito. Bay, ano ka, santo? Di ka pa naman santo? Kaya may kapatiran ako noon, Brad, nung nag-day off ka sa pamamasada mo, sa tingin mo, nagkasala ka ba o hindi ka nakagawa ng kasalanan? Palagay ko, brother Sammy, hindi ako nagkasala. Ba, pambira, meron ka bang kandila dyan? Bakit? Anong gagawin mo sa kandila? Tutulusan kita. Ang galing mo, sabi ko sa kanya. Ano, hindi ka nagkasala? Palagay ko kasi, nagbabasa lang ako ng Bible Nanonood lang ako ng TV. Anong pinapanood mo? Wawawin. Anong pinapanood mo ron? Di yung mga sexing naka-happy sleep. O so nga, di nagkasala ka na sa isip, sabi ko sa kanya. Hindi natin pwedeng sabing, wala tayong nagagawang pagkakamali. Kaya nga, there is no one righteous, not even one. Kaya lang ang kagandahan nga doon, nagigilty tayo, nakukonsensya tayo, may holy conviction tayo pag nagkakasala tayo, katulad ng pinag-usapan natin kahapon sa preaching ni Pastor, ayun po, yung kahapon si Pastor Steve, di po ba? Amen. Kaya kailangan natin ng isa't isa na magbibigay ng space, ng patience, at forgiveness. At hindi ka pwedeng magsabi mo sa kapwa mo na, ikaw, makasalanan ka, ikaw, marumi ka. Di ba? Puro ka, turo, ikaw, ikaw. Di ba? Madalas, mas mahirap, mamsi, papsi, alam nyo, mas mahirap patawarin yung mga taong mahal natin dahil mas mataas ang expectations natin sa kanila. Parang ganito, di po ba? Naranasan nyo po ba yun, Ma'am si Papsi, mga kapatid ko rito sa iRadio? Yung sarili mong kapatid, sarili mong kaibigan, matalik mong kaibigan, o di kaya talagang pinagkakatiwalaan mo bandang huli, niloko ka, ginulangan ka. Pero ang sabi ng Bible, mas doon natin, mas kailangan ng grace. Amen? Hindi natin sila pwedeng husgahan, bakit ginawa mo sa akin to? Although, masasaktan tayo. Kasi ina-expect natin, hindi tayo gagawa ng masama, lalo na pag malapit sa atin. Pero naranasan ko noon, mismong kaibigan ko, niloko ako, ginulangan ako. Nung una, nagagalit ako sa kanya, pero nung nakilala ko si Lord, pinapatawad ko na po siya. Di ba? Amen? Nagulangan ako sa tongit, Mamsi. Magkasabwat sila. Doon ako galit na galit. Okay. Ano ngayon? Ito na yun, yung points natin. Pag-aralan po natin. Baybayin po natin. Ano-ano ang lasting love chooses, mga kapatid? Ang pag-ibig na nagtatagal ay pinipili ang number one. Point number one, to forgive instead of taking revenge. Yan. Magpatawad sa halip na maghiganti. Kasi dapat pinipili ang pagpapatawad kaysa sa pagganti or paghihiganti. Kapatid, ito po'y bilang tanda ng kabutihan at mas mataas na pag-unawa. Ano ang sabi po rito sa teksto natin? Romans 12:19. Sabi po rito, di ba? Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. I will repay, said the Lord. Kaya kung meron tayong mga tao na hanggang ngayon naiisip natin na niloko tayo, inaragabyado tayo, di ba? Lalo na pagdating sa financial, minsan o madalas yan ang pinagmumulan ng maraming taong yung nag-aaway dahil lang sa pera, ganyan, na-scam ka. Ngayon, nagkagalit kayo. Minsan ang prayer nga natin sa mga kagalit natin di po ba? Lord, tamaan sana siya ng kidlat, yung ginawa niya sa akin na yan. Lord, mabagsakan sana siya ng poste ng Meralco, kung ano-ano yung pinagpe-pray natin sa kaaway natin. Pero anong sabi ng Lord? Huwag kayong gumanti. Ako ang gaganti para sa inyo. Amen.
Mga kapatid, nung araw, ang ugali ko kapagka ako'y naaragabyado, yun talaga gumaganti ako. Napanood ko kanina sa balita, Ma'am si Papsi, para maka-update lang po kayo sa balita dito po sa Senate House, 'no. Kasi daw po si Pampilo Lacson ay laging tinitira ni Marcoleta. So si Pampilo Lacson, matagal na daw siyang nagtitiis at nagtitimpi. Umabot na daw sa kasukdulan. Kaya anong salita niya, "Hindi puwedeng hindi ako gumanti." Gano'n ang instinct ng tao, Mamsi, 'di po ba, Papsi? Yung pagka nasasaktan yung ego, gaganti, 'di ba? Yun yung mga unbeliever. At minsan sa atin din, mga Kristiyano na rin tayo kapag nakakarinig tayo ng medyo hindi maganda sa pandinig natin, 'di ba? Minsan nagiging patola pa rin tayo, 'di ba? Iyan din ang nagiging kahinaan ng maraming Kristiyano. Pero anong sabi ng Lord? Ka na lang kumibo, ako na ang bahala. Amen? At hindi natin puwedeng ipag-pray na yung mga kaaway natin, "Lord, bigyan mo siya ng ketong." Naku, pambihira, ayaw ng Diyos yun, 'no? Ang sabi nga, pag-pray na lang natin na makakilala siya sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So yun yung number 1, to forgive instead of taking revenge. Next slide po tayo. Point number 2 na tayo, mga kapatid. Ano-ano ang lasting love chooses? Ang pag-ibig na nagtatagal ay pinipili ang, Ma'am Shea, ano pong nakalagay? Pwede niyong pakibasa. To protect instead of exposing. Ayan. Protektahan sa halip na ilantad. Ibig sabihin nito, piliin nating ingatan, panatilihing ligtas o itago ang isang bagay na sinabi sa iyo ng isang tao. Halimbawa po, yung kaibigan mo, yung best friend mo, kumpare mo, kumare mo, di ba? O di kaya kapatiran mo. Meron silang sinabing maselang bagay, confidential. Iyon na lang yun, sa iyo na lang yun. Hindi mo na kailangang i-broadcast at ikwento sa iba. Kaya nga, kinausap ka ng isang kapatiran dahil ikaw ang napagkakatiwalaan. Pero wag mong ibo-broadcast pag nagkagalit kayo. Marami kasing ganyan Pag nagkagalit, ala na, ibo-broadcast na, ibubunyag na. Sa halip na ibunyag mo ito sa iba, piliin mo yung dila mong parang may dalag na nagpupumiglas. Amen? Pigilan mo yan. Amen? Mas binibigyang diin nito yung pag-iingat at pangangalaga kesa sa sa publiko o paglalantad nung kausap mo na, "Pare, atin lang ito, mare, atin lang ito," di ba? Atin lang yun. Hindi makakalabas yun. Kahit anong mangyari. Ano ang sabi po sa teksto natin dyan, Ma'am C? Pwedeng pakibasa. 1 Peter 4:8. Okay, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Amen. Praise the Lord. Di ba? Basahin niyo po, Ma'am Sis, sa Tagalog. Ito po. Ay, teka muna, ala pala sa Tagalog, hindi ko nailagay. Sorry. Nakalimutan ko. Ang sabi sa Tagalog, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kaya ang diwa nito, mga kapatid, ay pagpoprotekta at pag-iingat sa kapwa. Sa halip na ipahiya mo siya or ilantad ang kanyang kahinaan, piliing manahimik. Tahimik ka lang. Amen? Okay, point number 3 na tayo, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, mabilis lang ito. Number 3, ang pag-ibig na nagtatagal ay pinipili. Ang number 3, Ma'am Shay, pwedeng pakibigkas nyo po. To understand instead of judging. Iyon, di ba? To understand, umunawa, intindihin sa halip na husgahan. Alam niyo, Ma'am Shay, Papa Shay, may napanood ako. Yung isang dalaga, 28 years old siguro to 25, nakasakay sa LRT. Nakatabi niya isang relihiyosang senior citizen na nanay. So itong dalagang ito ay may mga tato sa braso. May mga tato at nakita nitong senior citizen. Sinabihan siya, "Oy, iha, ba't ginaganyan mo yung katawan mo? Ganyan, puro ka tato. Palagay mo ba pagka umakit ka sa langit, tatanggapin ka ng Panginoon?" Alam niyo, sabi nung dalaga, "Nay, kayo po ba, sa paningin niyo po, sa panghuhusga niyo sa akin, aakit po ba kayo sa langit?" O di natahimik yung matanda. So doon lang sinasabi, unawain. Huwag ko tayong mang-judge, di ba? Nakita lang puro tato yung katabi, kung ano nang pinagsasabi, di ba?
Umunawa sa halip na humusga. Ibig sabihin ay piliing intindihin muna yung sitwasyon, yung damdamin o pinagdadaanan ng isang tao bago magbigay ng opinyon o hatol. Naranasan ko po yan. Yung matagal ko nang kinukwento sa inyo. Hindi niya ako naintindihan, hindi niya alam yung nangyari sa akin. Hinusgahan agad ako. No? Hinusgahan ako ng matandang yon. Pero I give glory to the Lord. Sabi ko, Lord, baguhin mo po isip niya, baguhin niyo po pananaw niya. At ako din, Panginoon, matutunan ko siyang mahalin. Amen? Nakaalis na po siya, Ma'am C. Nakabiyahe na po. Kaya kami po tahimik na naman dito sa church. Masaya na naman kami. October pa siya uuwi. Ayan. Kapag dumarating kasi, nabubulabog ang mga tupa eh. Kasi may dumarating na leon. Tawa ng tawa si Pastor Tut, Sister Oyi, pag kinukwento ko yun eh. Hayaan mo, Brother Sammy, ipagpe-pray natin yan, yung elder nyo yan. Opo, sana po mabago. So yun po mga kapatid, ang sagwa, kapag sinasabi natin, Kristiyano ka, tumatayo ka pa sa pulpito, pero numero uno kang mapanghusga sa iba, di ba? Amen? Kaya kailangan mas umunawa tayo kung bakit ganun na nangyari kay sister, kay brother, o bakit marami siyang tato. Kaya pag pumupunta ako sa church, Ma'am C, Papsi, lalo na pag nagpipreach ako, sinisiguro ko na matakpan itong tato ko na ito kasi nga, huhusgahan niya na naman ako eh. Kasi nga, may tato nga ako dito eh. O yan o. Talagang pinababa ko yung damit kasi mahirap nang makipagtalo na naman, no? Pero dati, hindi na lang ako kumikibo nung araw. Pero sabi nga, tao lang tayo, may kahinaan din. Nagkaasala ako noon, sinagot ko siya. Pero humingi ako ng tawad. Humingi ako ng tawad sa kanya. Patawarin niyo po ako kasi po, nasaktan na po ako grabe sa mga panghusgan niyo sa akin. Nawa po mapatawad niyo ako. Hindi niya ako mapatawad hanggang ngayon. Pero sabi ko, Lord, patawarin niyo po kami. So yun po, ang hirap pong mag-judge. Hindi natin kailangang manghusga sa kapwa. Di ba sabi nga ng Panginoon, do not judge so that you will not be judged. Do not be condemned so that you will not be condemned. Amen? So, binibigyang din ito yung empatiya at bukas na pag-iisip kesa sa agarang panghuhusga. Amen? So, praise the Lord mga kapatid. Ano ang nakalagay dyan sa John 7:24? Ma'am Shay, pakibasa niyo po yung nasa baba. Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa patuwid na pamantayan. Amen. Nakita nyo, Ma'am Shay? Di ba? Ang tao kasi, karaniwan yan, humahatol sila batay sa anyo ng isang tao, sa physical look. Di ba? Kaya nga sabi noon, napanood ko din sa Reels pagka daw walang itsura ng lalaki, NPA. Pero pagka may itsura, cute. Di ba? Tapos yung kapatiran ko, dahil yung itsura niya mukhang sanggano, hindi ko naman binababa yung itsura ng kapatiran ko. Medyo hindi kaaya-aya nga pag tiningnan mo, pero hindi nga tayo dapat babase sa ganoon. Sabi sa akin, Brother Sam, sukat ba naman, wala naman akong ginagawa napagbintangan akong rapist. Sabi ko, grabe naman. Wala ka pang ginagawa, suspect ka na. Napagkamalan daw siya, naninilip. Sabi ko, wag kang hamak ng gano'n, barangay mo. Wala ka namang ginagawang masama. Kasi nga, bumabase yung maraming tao sa itsura. Di ba? Amen? Pagka pogi, okay lang. Pero pagka hindi pogi, snap. Di ba? Amen. So, number 4 na tayo, mga kapatid. Nadagdagan ko yung points natin. Number 4, si Kaambo. Hindi na 3 points. Ma'am, number 4, ano-ano ang lasting love chooses? Mga pag-ibig o ang pag-ibig nagtatagal ay pinipili. Ang number 4, Ma'am C, pakibasa po. To restore instead of destroying. Yes, amen. Ibalik natin, ayusin sa halip na sirain. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, piliin nating kumpunihin, pagandahin, ibalik sa maayos na kalagayan ang isang bagay o relasyon kesa wasakin ng tuluyan. Di po ba? Kesa sirain. Noong araw po, Ma'am Papsi, nung ako po yung nag-aaral sa School of Teacher, School of Ministry, School of Leaders, mga napasukan ko po yan sa biyaya ng Diyos. Tinuturuan po kami how to counseling. No? Pag kami nagpapa-counsel sa amin na mag-asawa, ganito, ganyan, huwag po nating
hangga't maaari sila po'y mag-ayos, no? Amen? Kasi sa barangay hall, lalo na sa mga bara-barangay, sasabihin ng Kapitan del Barrio, kung hindi na kayo magkasundo, maghiwalay na kayo. Gano'n ang payo ng mga ibang ano eh, di ba? Maghiwalay na kayo. Wala na ikakayong respeto sa isa't isa. Lagi na lang kayo nag-aaway. Sige, maghiwalay na kayo. Pero sa atin mga kapatid, hindi. Hangga't maaari, mag-ayos. Ayusin. Huwag tuluyang sirain. Amen? Kaya dito mga kapatid, ang pagpapabuti ay dapat ipakita upang yung pagbangon ay maibalik, no? Kumbaga hindi sa tuluyang masira. Agapan kapag ka medyo meron ng pasirang relasyon. Amen? Sa huli, tinatanggap natin ang iba gaya ng pagtanggap sa atin ni Kristo. Kasi gusto ng Diyos, maganda ang relasyon natin bawat isa. Unang-una, maganda ang relasyon natin sa Kanya. Amen? Ano ang sabi po sa Romans 15:7? Ma'am si, ayan po, yung pinaka-verse natin, last verse na natin yan. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin niyo ang isa't isa upang papurihan ang Diyos. Amen. So hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil perfect tayo. Hindi ako tinanggap ng Diyos dahil magaling ako, mahusay, etc. etc. Tinanggap tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. Amen. 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 Hindi na kukuha yan sa pagalingan. Hindi na kukuha yan sa pahusayan at patalinuhan. Mahal tayo ng Diyos. Kaya lasting love is love that extends grace again and again and again. Amen. Amen. Alam niyo ba mga kapatid? Slide number 14 na tayo. Matatapos na po tayo mga kapatid. Ayan. Hallelujah. Walang relationship that will survive without grace. Amen. Amen. Una dyan, we got to show favor and deep concern. Kailangan nating maipakita o magpakita ng kabutihang loob at taus-pusong malasakit sa kapwa. Number 2, we got to be merciful and forgiving with their shortcomings. Marami naman tayong shortcomings pa eh. No, hindi naman pa tayo perfect. Pero kailangan tayong maging maawain at mapagpatawad sa kanilang mga pagkukulang. Number 3, we got to be open-minded, full of understanding and patience. Kailangan tayong maging bukas ang isipan, puno ng pag-unawa at pagtsatsaga. And number 4, we don't have to be so critical of people we are related to. Hindi natin kailangang maging labis na mapanuri, mapamintas, masyado kang mahilig kang mag-criticize, di ba? Amen? Kaya kailangan talaga nandoon yung maganda nating pakikipag-ugnayan sa kapwa natin. Kaya maraming tao, nang dahil lang sa konting pagkukulang, mga kapatid, ano nangyayari? Nag-aaway. Yung mag-asawa, mamsi, papsi. No? Nakalimutan lang ilabas ang basura. Nakalimutan lang maghugas ni Mrs. ng pinggan. Nagalit agad si Mister. Bandang huli, nauwi agad sa sigawan. Tsaka sumbatan, mga nakaraang pagkakamali, 1970s, binabalikan pa. Magkapatid, hindi lang nahiram yung maayos yung gamit. Nagkatampuhan na, hindi na nag-usap ng ilang taon. Yung maliliit na pagkakamali, kung ating pinalalaki at laging hinahanapan ng dahilan para punahin at magsisihan, mauuwi lang ito sa paulit-ulit na kaguluhan. Sometimes, we got to let them go or let it go. Kaya nga meron pa dyan, let it be, let it be, let it be, let it be, oh let it be. Ang susunod sa letter B, Ma'am C, letter C. Iyo. Let it go na lang. No, pagka may nagagawang kamalian ng kapwa, let it go na lang para makamove on ka. Kailangan natin ng extend yung grace, mga kapatid. Nakakagulat mang isipin, ang problema sa ilan sa atin ay mas nahihirapan tayong magpatawad sa mga taong pinakamamahal natin. Di po ba? Kaya nga kapag nakakabalita tayo, mamsi, papsi, mga kapatid, di ba? Yung nakakalungkot minsan yung mga artista, mag-asawa na naghiwalay na, di ba?
Nagulat ako noon nang mabalitaan kong naghiwalay na si Brad Pitt saka si Angelina Jolie. Di ba? Paborito ko yun, yung mga pelikula noon eh. Yung dating mag-best friends, ngayon best enemies na. Di ba? Amen? Dating magkabati, ngayon magkaaway na. Or dating partners, ngayon ay part ways na. At dating peace, ngayon at war na. Maraming ganyan mga kapatid. Pero kapag nagkakaroon nga ng mga relasyon na sa tingin mo na nasisira, pasira, agapan na, ayusin na. Kaya ang sabi nga sa sulat ni Apostle Paul sa mga followers of Christ sa Ephesus, anong sabi rito? Ayan po, Ma'am C, pakibasa po natin. Slide 15. Ayan po, Ma'am C. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Amen. Sa Tagalog pa, Ma'am C. Tagalog, kayo'y maging mapagkumbaba, Yun. maginahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Amen. So nakita niyo yung paalala palagi ni Paul sa mga Christians. Hindi lang sa mga taga-Ephesians, kundi sa mga mananampalataya ng Diyos. At ang isa pang mahalagang meaning of love, compassion, mentioned ito in 1 Corinthians 13:7. Ang sabi po diyan mga kapatid, 1 Corinthians 13:7. Ma'am C, pakibasa niyo po. Meron pa pala tayong text. Ayan, sige po. Yeah, ang pag-ibig ay may mahabang pasensya at tinatanggap Yun. ang lahat ng may pagtitiis. Yes. Ang tunay na pag-ibig ay hindi madaling magreklamo o sumuko. Tinanggap nito ang kahinaan at pagkukulang ng iba. May magtitiis at pangunawa lalo na Tawa. sa mga mahihirap na sitwasyon. Amen. Ganun ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. No? Hindi tayo madaling magreklamo, hindi ka madaling sumuko. Kaya yung mga kahinaan ng kapwa natin, tanggapin natin, unawain natin. No? Huwag agad tayo magagalit, huwag agad tayong hahatol. Ang original na salitang ginamit dito, yung pinaliwanag ko sa inyo kanina, yung estigo. Estigo. S-T-E-G-O. Yes po. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid ay ingatan, protektahan, to preserve, to cover with the roof, to cover in silence. Yung bang bahay natin, di ba? Ang bahay natin ang may roof to cover and protect our home. Ganito ang ginagawa ng pag-ibig na puno ng biyaya, mga kapatid. Amen po ba? Mga kapatid, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Amen. Ano-ano po yung 4 points natin? Ulitin po natin dito sa next slide natin para hindi tayo mahirapan. Lasting love chooses. Ang pag-ibig na nagtatagal ay pinipili ang number 1, to forgive instead of taking revenge. Sige po, Ma'am C, pakibasa niyo po hanggang number 4. Sige Okay. po, okay po. Second, to forgive instead of taking revenge. Yes. To understand instead of judging. To restore instead of destroying. Destroying. Yung number 2 ko dyan, pagdoble. Yung number 2 natin, alam natin yung number 2. To, number ano yung two. number 2 natin, Ma'am To C? protect. To protect Iyon. instead of exposing. Iyon po yung number 2. Yes. So, alam natin dapat, ito po yung mga 4 points natin. Sa amin pong pag-aaral, sa amin pong mga online Bible study, alam nyo, ang sarap-sarap pong magbigay ng mga insight bawat isa. Kaya mahalaga po, pag nagba-Bible study tayo, titingnan nyo po yung points natin. Yung point number, yung 1, 2, 3, 3 points yan. Kasi dyan tayo pwedeng kumuha ng ating gagawing insight. Yan. Kaya mahalaga po, yung tinitake notes natin, yung mga points, ng mga verses. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, pag malapit na si Kaambo, ano pong sasabihin? Nasa Conclusion na tayo. iyon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ay, di pa tapos na tayo. Pwede na kayong kumain. Ma'am C. Mamita Lala. Ay, ba'y magsando ka na nga dyan ng isang platong kanin at tayo'y kumain na. Pastor Manibik. Ayan. Hallelujah. Okay, conclusion, mga kapatid. For my short conclusion, ano nakalagay dyan? Ayan. Mga kapatid, ang pag-ibig na nagtatagal ay hindi perpekto. Ito po ay puno ng biyaya. Ang tunay na pagmamahal ay marunong umunawa, magpatawad, at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Actually, sa Diyos, laging may second chance, third chance, fourth chance. Sa atin, Ma'am C, Papsi, pag nagkamali na ng 3, ala na. Wala nang chances, di po ba? Ay, hindi na kita papatawarin. Ilang beses mo na ako niloko di ba? Pero kay Lord,
maraming pagkakataon. Hindi lang 2, hindi lang 3. Amen? Pero Amen. kailangan nating maging seryoso. Huwag naman nating samantalahin yung Panginoon. Huwag naman din nating samantalahin yung kapwa natin. Porke ba mabait si Mamsi? Porke ba mabait si Papsi? Sasamantalahin ba natin sila? Di po ba? Amen? Example po yon sa ating lahat, mga kapatid. Matuto po tayong umunawa, gumalang, magmahal ng totoo sa ating kapwa. Hindi ito madaling masira ng pagkukulang o pagkakamali sapagkat pinipili nitong magpakita ng habag kesa paghuhusga. Kapag ang isang relasyon ay may biyaya, may puwang para sa paglago, may puwang para sa pagbabago at panunumbalik. Sa huli, mga kapatid, ang pag-ibig na marunong magbigay ng biyaya, ang siyang pag-ibig na nananatili at nagtatagal. Ano ang lasting love? Yung kinanta ni Ma'am si kanina, kakantahin ko po, maiksi lang. A long and lasting love is what I always dream of. And when I look into your eyes, Lord, I knew I'd really seen love. A long and lasting love. A long and lasting love. A long and lasting love. Mga kapatid, ano po yung title natin? Lasting love extends grace. At yan lang po ang may babahagi ko sa inyong araw na ito. Amen, mga kapatid. At ito po ang aking to God be the glory. Ayan, kung nakikita nyo po, iyan po yung men's fellowship namin. Wow. Biyaya ng Panginoon. Ayan, oh. Mga senior citizen na yung marami dyan. Si Kaambo na lang, tsaka ito ang hindi senior citizen. Sabi ko, darating din tayo dyan. Magiging senior citizen din tayo. Hallelujah. Yan ba, saan ba ginagawa yung lugar? Saan yung Ito lugar po, na yan? Ito po sa church po namin ito. Pagkatapos po yung service namin, nagpe-fellowship muna kami mga katatayan, Ayun. kananayan. Yan. Oo. Then pinag-uusapan namin, Tuesday, men's fellowship namin, nagkikita-kita kami. Ito, katulad po nito. Tuesday po yan sa amin. Sa susunod na Tuesday, dito naman po kay Tatay Jerry. Umiikot po kami. Kaya lahat po ng bahay ng mga katatayan, napapasyalan po namin yon. Regular po yon every Tuesday, Kuya Ramon. Tapos, nag-aambag-ambag kami, madadala naming pandesal, kape, minsan nagpapaluto ng pansit, ayan. So, ang sarap ng fellowship po namin. Kaya, kung nakikita nyo po sa mga reels ko, every Tuesday po yon, di kami sumasablay sa biyaya po ng Diyos. Wow. Praise Yes God. po. Ayan, Praise the Lord po. Opo. Ay, mapalad yung church mo dahil dumadami kayo. Oo. Opo, Wow. salamat po sa Diyos. Praise Oo, God. nadadagdagan po kami. Yan. Ay sabi ko nga, Panginoon, salamat at patuloy mo kaming nagagamit at nakakapagdala kami ng kaluluwa. Kaya lang problema, Kuya Ramon, pag dumadating nga yung elder namin, nagbabakasyon yung iba. Yun. Oo, nagbabakasyon po. At least Pero- hindi sila umaalis. Hindi po umaalis. Kaya lang, kung ilang buwan pong nag-stay po rito yung elder, halimbawa, 5 months, 4 months, 6 months, ganun din po sila nawawala sa church. Kaya nalulungkot din po ako, nakakalungkot po. Ay madalas ko po silang kinakausap, pinapalo up ko. Sabi ko, huwag nyo na lang po siyang tingnan po natin si Lord. Kaya lang, ang katwiran nila, Ma'am si Papsi, kasi Brother Sam, pupunta kami doon, gusto naming mabless. Oo. Pero nakikita namin siyang tumatayo sa pulpito, hindi kami nabibless. Naiinis kami. Oo. Kaya totoo yan. sabi ko, wala naman po akong magagawa. Sige po, papanalangin po na lang natin yan. Kasi ang sabi ko sa kanila, kung meron pong dapat umalis, ako yun. Kasi ako po yung hinuhusgahan hindi kayo. Oo. Pero ako po, sabi ko, kay Lord ako titingin. Kaya kapag nagpipreach po yun, Ma'am Si, tumitingin ako sa kanya, pero madalas nakatingin ako sa baba. Tumitingin akong ganyan, tapos studio ko ako. Kaya pag sinabi niyang, sabihin nyo nga sa katabi nyo, I love you, ayan. Sa kanya ako nagsasabi, I love you, I love you. Yan. Kaya may hirap po talaga pag gano'n Yan. May church din akong alam na ganyan na dati ang dami nila. Oo, yung pastor na yun hindi na nabibless yung mga tao sa kanya kasi hindi nakikitaan ng yung mga itinuturo niya, hindi nakikita sa kanya Hindi nakikita sa buhay. sa buhay, sa gawain niya. So, nung una nagtitiis yung mga tao. Ang tinitignan lang nila yung Panginoon, ano. Correct, opo. Pero siyempre
lumalala yung ugali ng pastor na yon. Yun ang matindi. So, anong nangyari, instead na sila, masira sila o Opo, nag-alisan na lang. nag-aalisan na lang. Oo, ang dami nila nung araw. Sayang, nakakalungkot po. Oo, anong nagpaparami na lang doon yung isang pamilya doon na maraming anak. Ayun. Oo, na siya yung parang nagpapadagdag lang doon. Pero pag yung mga bata may mga children's fellowship ba, di ba? Aha. Hinihiwalay sa mga matatanda yun. Ang natitira sila na lang. 5 na lang sila. Kaya pag tinitignan ko yung picture mo na marami kayo, sabi ko, ay, talo mo pa itong church na sinasabi ko na dating napakarami ngayon na kukonti na lang sila. Mabibilang mo na lang sa 5 daliri kung ilan sila. Ayan, yan Okay. nakakalungkot. May tanong dito. Ay, yan. Teka muna, Ma'am C, bago po Ayan. sagutin ang mga tanong. Kasi habang nakikinig ako ng mga tanong o nakikita ko yung mga question ni Mamita Lala, pahirap ng pahirap. Pahirap ng pahirap. Ngayon, Oh. nakumpara ko, Ma'am C, Oh. si Manny Pacquiao, di ba, pag nasa ring siya, ang galing niya sumuntok, di ba? Oo. Pag natapos niya yung laro, talagang napinis niya, natapos niya, na patalo niya yung kalaban. Eto na, alam niyo kung saan siya kinakabahan? Pag may nag-i-interview na at nagtatanong. Yun. Ganun po ako ngayon. Ayun. Ang nararamdaman ko, kinakabahan na ako. Natapos ko na yung laban nandito na ako Tapos na ako mag-preach Oh. Eto na ngayon yung kaba. Ayun. Parang Manny Pacquiao nga naman. Parang Manny Pacquiao. Doon siya nahirapan sa round na Pero yun. magaling na si Pero- Manny ngayon. Marunong na sumagot. Marunong na ngayon kasi Marunong na siya. magaling na mag-English. Hindi yun. Nangangatuwiran pa nga. Hindi. Wala namang perfect na mag-English. Yun. Yung mga puti nga, mali-mali dyan eh. Oo. Okay, Ayan, how sabihin niyo po. do we grow in Yan. Christ-like compassion? Yan. Naku. How do we grow in like Christ-like- compassion? Christ-like Ah, compassion. Mga tanong nito parang si Kaufman. Si Nicole Kaufman nandun sa Alright. That's the Paano very, tayo, very yung wonderful. parang si Kristo. Lumago. Na katulad Compassion, ni yung, Jesus. alam niyo Kabaitan. naman kung ano yung compassion. Opo, yung pagiging mabuti, mabait. Yeah. Siyempre, isa lang naman dapat ang gawin natin. Magpatuloy tayong humakbang na nilalakaran ni Jesus. Paano yon? Di yung mga nasasabi na, o yung binababasa natin sa Bible, yung pinapakinggan natin sa mga preaching, hindi lang ibig sabihin na napapakinggan natin. Dapat sinasabuhay natin. At kung nakikita ng Diyos yung talagang sa kabila ng kahinaan mo at pagiging sablay mo, pero nandoon pa rin gusto mong maipamuhay at maging katulad mo si Jesus. Alam naman ng Lord ang puso natin Di po ba? So para ka lumago, para ka mag-grow, katulad at maipakita natin na katulad natin si Jesus, kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong sumunod. Kailangan mong mai-apply ang mga salita niya sa iyong buhay. Kailangan mong magpatuloy na magbasa ng Bible. Gabi-gabi, araw-araw, dapat nakikipag-usap ka kay Lord at gumagawa ka ng kabutihan. Sa pamagitan ng paggawa mo ng kabutihan, nakikita ng kapwa mo, di ba? Parang nagiging katulad na natin si Kristo. Hindi yung sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi lumalabas yung kaningningan ni Kristo sa iyo, kundi lumalabas sa iyo, kaningningan ng dyablo. Di ba? Kaya mahirap yung sinasabing totoong Kristiyano at peking Kristiyano. Kailangan doon tayo sa totoo. Lumago tayo, sumunod tayo sa Diyos, ipamuhay natin yung salita niya, at ipakita natin, ipadama natin yung kabutihan natin sa ating kapwa. Makita yung kaningningan ni Jesus sa katulad natin. Amen? Amen. Yes, amen. Kaya kapag mayroong Kristiyano na hindi pinapamuhay ang salita ni Kristo, hindi siya tunay na Kristiyano, kapatid. No? Hindi totoong Kristiyano yung kailangan lumabas sa buhay natin yung reflection ni Jesus. Yung bang lumalapit pa lang sa iyo, Kuya Ramon, yung kapatiran mo, talagang ramdam mo na napakagaan ng damdamin mo kasi nakangiti, ang bait-bait, napaka-humble, yun. Yun ang gustong-gusto ni Lord kasi ganun si Jesus Amen. Siya isang gentle, siya meek and gentle, napaka-amo. Hindi katulad ng ibang mga papasok ka pa lang sa church, ni kamay, hindi mo makamayan, kinakawayan ka na, sa iyo, nakakainis ka. Ganun Kailangan makita yung kaningningan. Ano pa, Mamita? Si Mamita, kapag kausap ko sa video call yan,
ramdam na ramdam ko yung kanyang Mm. pagpapakumbaba. Napaka soft spoken din ni Mamita, eh. Mhm. Kaya sabi ko sa kanya, 'pag nagtatanong ka, dalian mo na lang, 'wag mo nang hirap. Tatlo tong tanong niya. Oh, yan. Oh, kita mo 3 pa. Sige po, Pangalawa, Mamsi. ang haba nga. Mm. Oh, sige Sabi niya, po. Pastor, dahil mahal natin mga kasama natin sa church, Yes. how can we encourage our church members to get involved in working in God's kingdom? Yes, amen. That's a very, very wonderful question. Next question. Never mind the So question. sabi mo, I will answer that tomorrow. I will answer that tomorrow, Mamita. Can you sleep now? Joke lang. Ulitin nyo nga po. Nakakalimutan ko ulit. Sabi niya, dahil mahal natin mga kasama natin sa church, Ah, sabi niya, how can we encourage Courage. our church members to get Yeah. involved in working in God's kingdom? Alam niyo, Mamse, may mga kapatiran akong ganyan. Ang tatamad. Pag sinasabihan namin, oh, may gawain tayo. Ganyan, ganyan. May hindi naman dumarating. So, nasa sa kanila lang talaga yun eh. Paano natin sila encourage? Huwag natin silang sawaan na paalalahanan. Huwag natin silang titigilan. Hanggang sa maging makulit na tayo. Kapatid, sama ka naman. Ganyan. O, pagka hindi, ayaw pa rin sumunod, eh, sabihin mo, nako, pag nag-rapture, hindi ka makukuha. Di ba? Ganun. Takutin mo na. Hindi. Paano natin ma-encourage? Sabihan natin ng maayos, ng may pagmamahal. At kung hindi sila sumusunod, okay lang. Basta nandiyan ka, nagpapatuloy. Kahit sa gawain, 2 kayo, 3, at yung iba hindi dumating, okay lang, tuloy nyo po. Mhm. Kasi marirealize din nila yon, makikita. Kaya mahalaga po sa amin, Ma'am C, yung picture na ginagawa ko, kasi nire-report namin yun eh. Meron po kaming documents na ipinapasa sa pinaka church coordinator namin. Ayan po yung mga dumalo sa amin ngayong gabi na ito. So, siyempre, nakikita ng iba na hindi dumadalo. Ay, buti pa si brother ganito, dumalo pala. So, ma-encourage mo sila. Kaya maganda rin yung sineshare mo yung mga picture sa group chat ng mga kapatiran mo para naiengganyo sila. Ay, ako lang pala yung wala. Ako lang pala ang absent. Ay, sige, sa susunod, dadalo na ako. No? May mga ganun dapat. Encourage natin sila ng may pagmamahal at pagpapakumbaba. Yun po yung pangalawa kong sagot, Mamita. At dahil dyan, sige po, tatapusin natin yung number 3. Number 2. Ayaw. May dali lang yata to. How will you apply God's compassion and love to our regular attendees who would prefer to sit on the sideline than serve the Lord? Paano po kung ayaw mag-cooperate? Example, mag-assist sa mga gawain. Laging may excuses. Laging may excuses, ano? Kaya nga ganito yan eh. Ako, naranasan ko yan eh. Utos ko, sunod ko. Ikaw rin gumawa. Yun yun, ako rin ang gagawa. Eh, ayaw sumunod, eh di ikaw na lang din ang gumawa. Kasi pagka nakita ka niya, ay si Sister Mamita, si Sister Lala, inuutusan yung iba, ayaw sumunod. So, siyempre sila makukonsensya. Kaya bilang ikaw isang leader or may katungkulan ka sa church at meron kang gustong iutos sa mga kapatiran mo na ang hirap sumunod, magtiis ka. Utos mo, sunod mo. Yun yun. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Yan ang Nawa po'y mahirap, nakatulong. Opo. Mahirap. Ikaw ang nagsabi, ikaw rin ang gagawa. Ikaw din ang gagawa. Opo. Ganun po yun. Yan din ang nangyayari sa akin dito sa trabaho dito sa iRadio, no? Opo. Kaya kumuha ka nga ng mga ikaw rin ang gagawa. Ikaw din ang gagawa. Minsan, pambihira. Sabi ko, ay nako, di bale. Ganun Meron pa nga akong karanasan, Ma'am si Papsi. 3 kaming leader sa katatayan. So, bibigyan kami ngayon ng papel para ituro sa mga katatayan, no? I-schedule kami Monday, Wednesday, and Friday. Ang nangyayari, yung isang leader ng katatayan, Brother Sam, wala po akong time. Anong gagawin ko? Dahil may time ako. Sige, brother, ako na lang po. Akuin ko na lang. Pagdating sa isang leader, Brother Sam, may trabaho po ako eh. Sige, ako na lang. Ako na lang lahat. Sige, sabi ko sa kanila, wala na kayong gagawin. Yun ang hirap pagka ikaw na yung nakikita o inaasahan ka, bahala ka na, kaya mo naman yan, di ba? Pero I give glory to the Lord, Kuya Ramon. Sabi ko nga, Lord, thank you. Kasi nga, nakabigla po ng sitwasyon kung ganito, pinapahiram mo pa rin ako ng lakas. Kaya sa umaga pa lang, Kuya Ramon, Ma'am Shay, pagkatapos kong mag-devotion, manalangin, gumagawa na ako ng mga
teaching namin. Tapos ito nga po, ang dami-dami nito. Ituturo ko sa katatayan to, pambira, kailangan mo pang i-translate sa Tagalog kasi puro English. Kaya yun kung ikaw talaga ang maasahan na tayo sumunod ng mga kapatiran, utos mo, sunod mo. Yan. Amen. Ganun talaga. Ganun po talaga. Amen. Yung bang, minsan ginawa pa nga, mali pa rin. Mali pa rin. Kinamasaklap O kaya kulang. Yun yung kanta ni James Ingram. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Di ba? Ganun Imbis na mapadali kasi yung trabaho, kaya ka nga humanap ng magiging makakatulong sa'yo. Para madali. Para mapadali yung trabaho, di ba? O mapabilis. Ang kaso, yung isa, iniwanan ka na lang. Iniwanan. Tapos yung isa, ginawa nga, pero kulang-kulang naman. Alay ko. Uulitin mo na naman yun. Gagawin mo na naman. Minsan, nadidelay pa. Pag na-delay, siyempre, delay din yung trabaho. Kasi meron kang inihintay na impormasyon sa kanya. Tapos, siyempre, paano mo isasubmit yun? Yan ang problema. Yan. Diyan sila matitrain, kuya na mo. Ayun na nga, paulit-ulit na nga lang. Ginawa mo na ng checklist, ha? May checklist na. Ito, susundin mong procedure, ha? Para hindi ka na, ilagay mo sa isip mo yan, kako. Para bago mo i-submit sa akin, may checklist ka na. Checklist na. Para hindi ako magrereklamo. Wala. Sablay pa rin. Talaga naman. Anyway. Salamat po sa Lord. Ganyan talaga. Ganyan po talaga. Okay. Alright. Wala na pong tanong. Wala na, Pastor. May mga prayer request tayo as always. Opo. Yung bumiyahe na papuntang India na ngayon, di ba? Ay, si Baby Kelvin. Lunes na ba? Okay. Ayan. Opo, tsaka yung check-up muli ni result yata ng check-up ni Nanay Selly, nakita ko sa post ni Ate Jocelyn. Loobin ng Lord, normal na lahat, no? Oh, yeah. Praise God. Amen po. Ayun, so Baby Kelvin, Nanay Selly, Nanay Luz Conperido, Mami Irene, yan. Siyempre, yung sa iyo, Kuya Ramon, patuloy ang prayer namin sa iyo, hindi kami tumitigil. Salamat po. Yes, opo. Sa akin din, Pastor. Opo, ano po sa inyo, Ma'am Say? Para maging maganda sana yung result. Meron siyang sa katawan. May nakakabit sa katawan ko ngayon na parang Ano po ba? minomonitor sa heart. Sa heart. Yan, 5 days lang to. Sa Monday in ko, Jesus' name. babasahin nila yan kasi may abnormalities lagi ang EKG ko. Dapat si Pastora Marivic may ganyan din nakadikit na ganyan. Nakadikit to. Para na monitor yung kasi heart Malit na enlargement machine. si Pastora Marivic. Maliit siya. May enlargement yun Enlargement of the heart. EKG. EKG. Sige po, sasama po natin sa prayers yan. Alright, so yun po. At kasama din nga pala si Ate Estela, no? Kasama din. Meron din po siyang depekto sa mata, sa kidney daw, tsaka sa heart din. So marami tayong pwedeng ipag-pray. Sige po mga kapatid, tayo po ay pumalakpak po muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos po, ang papuri, salamat na i-daos po natin ang maayos ang ating pong pag-aaral ngayon. At ngayon po magko-closing prayer po tayo. Sa umaga pong ito, mga kapatid, alam ko po na pakinggan nyo na maayos yung tinuro ko, yung pag-ibig ng Diyos, yung grace niya, kailangan i-extend po natin sa iba. Yung prayer po natin sa bawat kapatiran natin na humihingi ng prayers, kailangan gawin natin. Actually, Ma'am Si Papsi, yung naituro ni Pastora Alma de la Cruz, kapag may nagpa-pray sa kanya, ang ginagawa niya, video record agad or audio record. Ako po'y matagal ko nang ginagawa yon kapag may nagpapapray po sa akin ng mga kapatiran. Imbis na sabihin kong amen, noted, ang ginagawa ko po talaga nag-audio record na po ako. Doon ko po sa pinagpe-pray. Mas maganda po yun mga kapatid. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Sa pagsama sa amin ng Holy Spirit, Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, paulit-ulit at hindi po kami magsasawa na pasalamatan ka namin dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Amen. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat-lahat ng mga pangailangan namin sa buhay. At Lord, ikaw din ang aming physician, ang aming great Jehovah Rapha. At wala pong imposible sa iyo, Lord.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa umaga pong ito, sa tanghali po na ito. Lord, patuloy po naming itinataas sa iyo ang mga kapatiran namin, Lord, na hinihingi po namin ng habag. Panginoon, ang kagalingan po ipagkaloob mo sa kanila. Una po rito, Panginoon, patuloy naming dalangin ang kagalingan ni Mami Irene Gabriel Manalo, Lord. Hallelujah, hindi po kami magsasawa na hingin sa inyo ang kagalingan ni Mami Irene. Maging Lord kay Nanay Luz Conferido, yung kanya pa pong ibang nararamdaman sa kanyang physical na katawan. Kagalingan din po, Panginoong Sus. At ganoon din, Lord, kay Nanay Sally, Lord, na ngayon po'y makukuha niya na yung kanyang check-up result, Lord. In Jesus' name, we claim it by faith na normal po ito. Wala na siyang matitindi o marami pang sakit sa kanyang physical na katawan. Lord, kahabagan mo po kami, kahabagan mo po silang lahat, Lord. Yung nangangailangan pa rin, Lord, ng kagalingan, patuloy po naming hinihiling, Lord, ipagkaloob mo kay Mamita, ay kay Pastora Marivic Lejano Cruz, Lord, yung kanyang heart enlargement at yung kanyang fatty liver, in the name of Jesus, hallelujah. And I pray, Lord, yung kanya pong pangalawang check-up muli, Lord, ikaw po mag-provide ng kanyang mga gastusin dito sa medical check-up niya. Maging kay Ate Estela, Maria Estela Hamurabo, Lord, yung kanya rin pong pinagdadaanan na karamdaman. Patuloy po namin inihiling din sa iyo, Lord, yung kanyang depekto sa puso, yung pananakit minsan ng kanyang puso, Lord, nararamdaman niya daw po yun. Lord, pawiin mo po ito. Maging, Lord, yung kanyang diferensya din sa kanyang bato. Maging, Lord, yung kanyang katarata, Lord. In Jesus' name, lahat po ng ito dinudulog po namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At ganun din, Lord, sa aming Papsi Ramon Pascua. Patuloy po namin iniling, Lord, yung kompletong kagalingan para kay Kuya Ramon Pascua, Lord. Alam ko, Lord, gagamitin mo pa siya, Lord, mightily, powerfully, and effectively, Lord, sa programa po nilang ito ng iRadio, Lord. Marami pong nakakapakinig ng mga salita mo through mga pastors, through mga leaders, Lord, na ginagamit mo. Dahil ito pong programang ito, programa mo, Panginoon, kasangkapan mo lang si Mamsi, si Papsi, at lahat ng mga nagiging tagapagsalita rito. I-bless mo, Lord, si Papsi, si Mamsi, Lord, dinudulog din namin sa iyo, yung kanya pong nakakabit ngayon sa kanyang heart. Ano man po ito, Panginoon, hinihiling din po namin, oh God, ang maging normal po yung heartbeat niya, yung kanyang kalusugan, yung internal organs niya, Lord, in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. You are our great Jehovah Rapha, Lord. At wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord, dinudulog namin sa iyo. Maging si Baby Kelvin na dadalhin na po by Monday, loobin mo, Lord, yung traveling mercy papuntang India, Panginoon. Ingatan mo sila. At Lord, kiniklaim na rin namin na magiging maayos na rin po yung kondisyon sa puso ni Baby Kelvin in Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, I pray also, lahat ng mga kapatiran ko dito sa iRadio, nakikita mo sila, nakikita mo kaming lahat at wala po kaming maililihim sa iyo. Alam mo, Lord, yung pinagdadaanan namin. Panginoon, ano man po yung mga problema namin, Lord, dinudulog na namin sa iyo ito dahil meron kaming Diyos na mas malaki kesa sa problema. Kung ito man ay problema sa financial, problema sa physical, emotional, and even, Lord, sa spiritual, and also, Lord, sa relational, Lord. Panginoon, ikaw po ang mag-ayos nito. In the name of Jesus, maraming pong salamat. Pagpalain mo, Lord, ang bumubuo ng iRadio LA. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. At lahat ng mga tagapakinig dito, lahat sa mga dako ng lugar na nakakapanood ng iRadio, haplusin mo po ang puso nila. At yung mga hindi pa kumikilala, Lord, makilala ka nila. Makilala ka na nila sa buhay nila, Panginoon, upang sila po'y magkaroon din ng kaligtasan na katulad namin, na meron na po kaming kaligtasan ng kailangan lang po namin. Lord, i-work out po namin ito. Ipagpatuloy po namin, Panginoon, yung na-receive naming salvation mula sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming pong salamat at inaangkin na po namin, O Diyos, yung katugunan mo sa mga prayers namin. In Jesus' name, we believe it, we accept it, we receive it by faith in the name of Jesus, the answered prayers. In Jesus' name. Lord, muli ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pagsambat pagluwalhati.
ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Mamsi, Papsi, thank you so much. Thank you. Nakaraos na naman tayo ng Thank you. araw ng Wednesday. Yes, Ayan. Thank you sa message mo at kinakailangan lagi natin extend yung ating pagmamahal sa, Yes. sa ating kapwa at sa ating Panginoon higit sa lahat. O, time to Amen. go. Paalam na. Yes, alam na this. Mamsi. Okay. Yeah. Ano ba yun? Time to go, Susunod guys. kasi ako eh. See you. Okay, salamat po hanggang sa muli. Kita-kita. Bukas ba si Pastora Maridet ba? Hindi ko Para pala. po, ayan na. Ayan. Okay, we'll see you again tomorrow and Yes. mag-lunch na kayo dyan. Yes. Enjoy nyo ang araw. Araw-araw, enjoy natin. Alright. Ayan. Hanggang bukas po muli. Okay. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. At ako naman, si Kaambo, on the house, break it down. Break it down. Good night and God bless po sa inyo. Good night. And God bless po, Ma'am Si Papsi. Thank God you. bless everyone. Yes. One. Chup chup. Bye-bye. Chup-chup. Alright. Bye. Tayo po Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.